Ngayong araw nga pala guys, a day in my life muna tayo bilang isang OFW dito sa bansang Saudi Arabia. At kung maitatanong nyo nga rin pala kung ilang taon na nga rin pala akong nagtatrabaho dito sa bansang Sinilangan. 4 na taon na nga rin pala ako dito at 3 buwan. O diba ang bilis talaga ng panahon. Nung dati iniisip ko lang na mag-iisang kontrata lang talaga ako pero napa-extend pa. At pagkatapos nga rin pala ng pangalawang kontrata ko ay nakapagbakasyon na nga rin pala ako sa Pilipinas. Bali 2 months nga din pala yung bakasyon ko doon. At syempre kapag magbabakasyon ay dapat may pera kasi andun yung gasto sa pang-araw-araw, yung bayarin sa bills at syempre yung pagkain, bili doon, bili dito. Kaya hindi talaga maiwasan na hindi maubos ang budget kahit hindi naman masyado kalakihan yung pera na inuwi natin. Ang importante kasi makauwi at makapagpahinga at makasama rin natin yung buong pamilya natin. So eto na nga rin pala guys kung paano nga rin pala ako nakapagtrabaho abroad. So ganito kasi yung guys, nung kasagsagan ng pandemya, wala talaga akong kaplano-plano nung mag-apply abroad dahil sobrang hirap nga pumasok noon sa trabaho at puro lockdown nga at syempre pahirapan pa ng sasakyan. Doon ako nakapag-isip-isip na mag-apply na lang siguro abroad at sumakto nga din pala naghanap-hanap lang ako sa social media. On the spot meron akong nakitang agency na hiring sila, kaya naman kahit may trabaho pa ako noon ay talagang binigyan ko ng oras para mapuntahan. At syempre walang nakakaalam noon kahit yung kumpanya na pinapasukan ko kasi ayaw ko munang ipagsabi kung hindi pa naman sigurado. Kaya naman minabuti ko munang tumahimik kasi once na matanggap na ako sa trabaho na ina-applyan ko ay saka ko na siya sasabihin. Masarap kasi talaga sa pakiramdam kapag iso-surprise mo na yung sigurado na makakaalis ka. Kaya nung time na pinuntahan ko na at na-interview na ako, doon ako kinabahan dahil online interview. At syempre hindi naman tayo masyadong marunong mag-English. Buti na nga lang talaga hindi ako kinabahan at confident lang ako. At sa awa nga ng Diyos ay nasagot ko naman yung mga katanungan. Pagkatapos nga rin pala ng interview ko ay biglang saya ko. Parang hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Hindi ko nga alam kung bakit ganon. Kasi nga parang hindi talaga ako sigurado sa ina-applyan ko. Pero nung malaman ko nga na legit talaga, doon ako kumilos para mag-unti-unting mag-asikaso ng mga requirements. Grabe, iba pala talaga yung excitement sa sarili mo, yung hindi mo hiniling pero natupad. Kahit hindi nga masyado kalakihan yung offer, ay pinatos ko na. Kaysa naman nahihirapan ako pumasok sa trabaho. At least sa in-applyan ko ay sure na. Katapos nga rin pala guys, lahat na makumpleto ko na, lahat ng mga requirements ko. Grabe, ilang araw din ako hindi ko mapaniwalaan ang sarili ko. Dahil sabi ko nga, eto na yun hindi na pwedeng umurong. Tapos nung ma-schedule na ako kung kailan ang alis ko, grabe hindi ko maintindihan sa sarili ko kung magiging masaya ba ako or magiging malungkot. Dahil syempre wala naman tayong kaalam-alam kung anong klaseng lugar yon, lalo na magkaiba yung lingwahe na papasukan natin. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi naman tayo pinabayaan. Basta una may tiwala ka lang sa sarili mo at samahan mo na rin ng dasal. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa A Day in My Life natin. At kung napanood mo nga rin pala ito at kung anong oras, baka pwede nyo naman i-follow ang page natin at paki-like and share na rin. So ayun guys, hanggang dito na nga lang din pala ang mini vlog natin. Salamat sa panonood guys. Bye bye!